Birthday nga ni Arlene ngayon at mukhang nadaya nga kami ni Marian dahil yung aming mga kaibigan ay may mga pasok at bukod tanging ang ito si Marian lamang ang day off. Kaya naman kaming dalawa ni Marian ang nautusan na magluto nitong mga pagkain na dadali namin kay Arlene dahil at pagkasunduan nga naming magkakaibigan na isurpresa nga namin ito si Arlene dahil ang sabi nga ni Arlene ay wala nga daw siyang handa. Kaya naman itong si Marian ang nautusan na mamalengke nitong aking mga lulutuin. Kaya naman kahit hindi nga ito na mga malengke si Marian sa talang buhay niya ay for the go para sa friendship. Mag-aalas 3 na nga pala ng hapon nang dumating nga dito si Marian sa bahay kaya naman talaga nagmamadali na nga kami. Kaya naman pagkadating-dating niya ay pinakasuyo ko na nga agad kay mama itong mga linisin na paa at ulo ng manok. Dahil nga low budgeting lang kaming magkakaibigan at yung paa at ulo nga lang ang kinaya. Tapos ito namang si Marian ay nautusan ko ngang magkayod ng niyog at kako ay pagluluto ko nga rin si Arlene ng matamis na sari-sari. Tapos bago nga siya dyan magkayod ay tinanong ko nga kung maalam siya. Tignan nyo naman at siksing-siksi nga sa pagkakayod. Tapos habang si mama nga ay naglilinis ng mga paa at ulo ng manok at si Marian naman ay nagkakayod ay ito naman ang aking inatupag, ang paggagayat ng mga ricados na aming gagamitin. Bali itong matamis nga pala na aking lulutuin ay kanina pa nga pala yung sinalang ni mama at ang inuna niya nga dyan ay yung mga matitigas sa sangkap kagaya nga ng saging at saka yung San Fernando. Kaya naman nang dumating itong si Marian ay dito ko na nga sinimula na lutuin nga itong matamis. Dahil kako ay ito nga ang aming unang lulutuin dahil nga okay lang itong kainin kahit nga ito ay malamig na. Bali hinayaan ko nga lang pala doon sa isang lutuan yung aking nilulutong matamis at pumasok naman ako muna dito sa loob. Dahil dito sa loob ang lulutuin ko naman ay yung nabili nga ni Marian na 1 kilong backbone. Bali dinagdagan ko nga lang pala yan ng tig ilang piraso ng paa at ulo ng manok dahil nga parang nakukulangan ako. Tapos pagkasalang ko nga nung aking iaadobo ay ito namang pagpipiga ng nyog ang aking inintindi. Tapos ito namang si Marian ay sinala nga dito sa labas itong mga paa at ulo ng manok na aming papalambutin. Tapos ako naman ay inilagay ko na nga itong mga piniga kong mga gata dito nga sa aking nilulutong matamis. At pagkatapos ay inilagay ko na nga rin itong mga sago na may 3 iba't ibang kulay. Sadyang sinadya ko nga na magkakaiba ang kulay ng sagong nilagay ko dito dahil nga mas maganda kapag nga mas makulay. O diba napakaganda ng tignan at talagang napakasarap niyan mga mare. Tapos makalipas nga lang ang ilang minuto ay inahon na nga rin namin ito dahil nga kako ay mas masarap nga ito kapag nga masabaw. At ang isa pa kapag nga ito ay nalamig ay nakatingari. Kaya naman kahit medyo nga ito ay may sabaw pa ay nagpasya na nga kami na ito nga ay ahunin na. At pagkatapos ko nga dun sa matamis ay pumasok nga ulit ako dito sa bahay at chinek ko nga kung nagkati na nga itong aking sinasangkutsyang mga karni. Tapos tamang-tama nga lang dahil nga lumabas na yung sarili niyang mantika kaya naman nag-umpisa na akong magisa. Bali gumamit nga lang pala ako dyan ng sibuyas, bawang at kaunting luya. At syempre nakapaglagay na nga pala ako dyan ng mga ricados at pagkatapos ay naglagay nga ako nito ng ilang pirasong hinog na saging dahil kako ay maigi nga rin yan pampadami. Bali naglagay nga din pala ako dito ng 2 piraso na siling green at hiniwa-hiwa ko nga ito para nga nang sa ganun ay magkaroon nga ito ng kaunting sipa ng anghang. At syempre pagkatapos ay dito naman kami sa labas ni Marian dahil nga sisimula naman naming lutuin yung aming tamis anghang. Bali si Marian na nga pala ang pinagprito ko dyan dahil nga hindi ko na matandaan kung anong ginagawa ko nga dun sa loob. Dahil nga hindi na talaga namin maintindihan ni Marian kung ano nga ang aming uunahin dahil nga para na nga kaming laghari dito na pabalik-balik. Dito na nga pala namin napagpasya ni Marian na magluto sa labas ng kako ay mahangin-hangin at mas maliwanag nga yung pwesto. Tapos grabe nga yung naramdaman naming init dito sa labas dahil nga talagang napakalakas nga ng apoy namin dito dahil nga napakalingas nung aming panggatong. Dahil nga kako pati nga yung amin, alam nyo na yun kung ano ay kaya nga niyang lutuin dahil nga talagang sobrang init mga mare. Tapos isa pa alam ko na nagsisisi talaga si Marian na ngayon nga siya nag-day off. Dahil sa kanilang bahay ay princess nga ito si Marian ng kanyang asawa at hindi talaga siya gumagawa ng mga gawaing bahay. Sana all. Tapos muntik-muntikan pa ngang masunog itong aking ginigisang mga gulay dahil nga talagang napakainit mga mare at kitang-kita nyo naman sa mukha ko. At ganyan ka namin kamahal Arlene at kaya naming isakripisyo ang aming pagre-review para lamang sa handa mo. Gago! At bali hinango ko muna yung mga ginisa kong gulay kanina at pagkatapos ay naglagay na nga ako ng tubig at aantay naman namin yung kumulo. At habang inaantay nga namin yung kumulo ay pumasok nga muna ulit kami dito sa loob ng bahay dahil dito naman namin ipiprito yung mga pinalambot naming mga pala. Anong pala? Hindi pala, matigas yun. Yung mga paa at ulo mga mare, nagkamali. Bali ito pala mga mari yung sinalang ni Marian sa labas na kako nga ay aming papalambutin. Bali ikukot nga lang pala namin yan sa harina at pagkatapos ay ipiprito. Yung ganitong luto nga pala dito sa paa at ulo ay talagang paborito nga ng aking mga kaibigan. Dahil napakasarap niyang papakin at isa pa ay napakasarap nga ding pulutan. Tapos sa mga oras na ito ay tinawag na nga ako ni mama dahil kumukulo na nga raw yung nakasala nga namin dito sa labas. Kaya naman habang nagpiprito si Marian doon sa loob ng paa at ulo ng manok ay bumaba na nga muna ako dito sa baba para nga ilagay na itong mga pansit.
galit. Dahil nga talagang hindi nga kami pwedeng hindi magtutulungan dahil nga naghahabol nga kami sa oras. Dahil nga ang out nga daw ni Arlene ay 5:30 nga ng hapon, kung kaya't naman kailangan talaga naming magmadali dahil nga ang plano nila ay kailangan nga raw naming mauna. Pero hindi nga yun natupad dahil nga talagang hindi pa nga kami tapos magluto. Kaya naman kako kay Monica ay pauwiin na nga itong si Arlene at sabay-sabay na nga lang kaming pumunta roon. At sa mga oras na ito ay natapos na nga naming lutuin yung tamis ang hangkong, kaya't ito na nga lang piniprito namin ang iniintay nga naming matapos. Bali medyo matagal-tagal nga pala ang pagpiprito namin dito dahil nga maliit itong aming pinaglutuan. Dahil nga ang gusto ko ay nakalubog nga sa mantika itong aming piniprito para naman sa ganun ay maging mas maluto. Bali tapos na pala kaming magprito dyan at kako ay paghugas nga muna ako ni Marian ng mga ginamit namin habang ako nga ay naliligo, pero hindi nga ako nagtagumpay. Dahil habang ako nga ay naliligo ay pinigilan nga siya ni mama na wag na nga raw maghugas. Tapos ako naman ay talagang nagmamadali na nga sa pagligo dahil nga talagang gabi na at kitang-kita nyo pa nga dito na mukhang masaya nga si Marian dahil nga napigilang maghugas. Sa mga oras na ito, hindi ko na nga pala tinagalan ang pagligo dahil nga talaga nagiintay na yung mga kaibigan namin. Kaya naman bilis-bilis din ako magbihis dito at pagkatapos ay giniyak na nga rin namin yung aming mga dadalhin na mga pagkain. Mga bandang 6:30 nung kami nga ay makasakay nga ng tricycle. Bali nagpadiretso na nga pala kami doon sa Dilpilar dahil kilala ko naman itong driver na aming nasakyan. Dahil napakahirap nga kung lilipat pa nga kami ng sasakyan ay napakarami nga naming dala. Bali saktong dating nga pala namin dito ay saktong dating nga rin pala dito nila Maring Monica na may dala nga ring video. Okay? O diba, dito palang Arlene ay kitang-kita mo naman na mahal ka ni Maring Monica dahil sa pagdadala pala ng TV ay talagang biyabit na biyabit na. Tapos saktong dating nga namin dito ay saktong nasa salas nga si Arlene, kung kaya't nga hindi talaga niya nakita ang aming pagpasok, pero parang hindi naman na surprise. Tapos iniintay pa nga namin na maiyak siya dito pero wala man lang kahit iyak. Tapos tanghali pa nga lang ay tinatawagan ko na nga itong si Bor pero hindi nga sumagot-sagot sa tawag namin. Dahil nga balak nga naming sabihin na magsaing nga siya ng kanin dahil nga wala kaming dalang kanin. Pero mas okay nga na hindi niya nga nalaman na may dala nga kaming surprise kay Arlene. Dahil nung dating nga namin dito ay talagang busy-busy nga siya sa pagluluto nga ng mga ulam. Tapos sabi nga namin ay okay nga na hindi nga nalaman ni Bor dahil nakita nga namin na may effort nga yung tao sa kanyang asawa. Dahil sa totoo lang mga mare ay wala talagang balak maganda ito si Arlene. Dahil umaga pa nga lang ay tinatanong na nga siya kung ano nga ang handa niya. Ang sabi nga niya ay wala nga raw. Kaya naman tanghali pala ang ay nagplano na nga kami buong magkakaibigan kung ano nga ang aming gagawin. At napagkasunduan nga namin na mag-ambagan nga ng kaunting halaga para makabili kami ng kaunting pagkain na ihahanda nga ni Arlene. Sa mga oras na ito ay tapos na nga kaming kumain at nag-inuman nga lang kami ng kauntian. Tapos sa mga taga Lopez nga pala dyan na nagnanais na mag-arkila ng videoke ay may available palang videoke si Maring Monica. At sa halagang 350 nga lang ay meron ka ng videoke na updated ang kanta hanggang 2024. At bukod nga sa updated ang kanta nitong maarkila mong videoke ay sa halagang 350 pesos ay may kasama na itong disco light. O diba, pwede ka nang kumanta, pwede ka pang sumayaw sa halagang 350 pesos lamang. Kaya kung mangangailangan ka ng videoke, kay Monica Rizuma ka umarkila dahil panalo ka dito mare. Tapos kung aarkila kayo ay sabihin nyo ay napanood nyo nga sa akin, baka bigyan kayo ng discount. Charot! Tapos ito na nga at mukhang nadaya na naman nga itong mag-asawa. Talagang panay na naman nga ang lampungan dito nga sa aming harapan. Tapos ito namang si Arlene ay talagang nagiging dancer kapag nga talagang nalalasing.
Sana all. At ayun na nga, pagkatapos nga ng kantahan at sayawan, nagpa siya na nga din kaming mag-uwian. Dahil nga inabot na naman nga kami ng anong oras dito at bukod sa ron ay talagang lasing na nga si Bor. Noong papunta nga kami dito ay si Maria na nga ang kasama ko at pagbalik ay siya pa nga rin ang aking kasama. Bali si Kevin na naman nga pala ang naghatid sa akin dahil wala namang iba. At yun lang, salamat sa panunood!